Magandang araw mga kalapatids. Si Erickson Sapesa ako, isang breeder at isang fancier dito sa Binangonan. Yun, syempre bago ang lahat, sir, maraming salamat sa pagpapaunlak na makapag-loop visit sa'yo. Tapos syempre shoutout sa ating Kalapatid Speeds at kay Boss Ronald Gonzales. Sir, pwede pong malaman ano pong mga naging achievements nyo nitong mga nagdaan na karera? Nitong last out, first overall tayo sa All Bird 2. Lock winner ng FR3, All Bird 1, All Bird 2. Then super set winner, then area first overall champion. Bo, ayos, congrats kay sir. Tapos sir, pwedeng may pasyal mo kami sa loop mo. Sige po. Yun, tara, samahan nyo kami mga Kalapatids. Let's go. Bali, ito po yung aking stock bird. Ito mga Ito Kalapatids. yung hen, tapos ito yung cock section. Dapat talaga sir, magkabukod po, no? Yes, kasi ang ani natin pagka magkalapit, nagkakakita, walang inano yung mga breeder natin, kundi mag-itlog lang sila na mag-itlog. Then, meron pa ako isang section, cock section, nakabukod naman yung kasakali. Pero sir, pag malapit na breeding, anong buwan ka nag-brief na gano'n, nagpapares na? Kunyari, pag pang south. Halimbawa, south breeding tayo. Possible, sumasabay tayo sa breeding ng one loop races, possible January. Pero, bago tayo magsalang regarding doon sa selection, mamimili muna tayo ng kung anong gagamitin. Siguro mga 3 to 4 months selection. Tapos ipiprecon ko siya dito, single. Then kung sino yung magpipik, siya yung gagamitin ko. Ano nyo na sir na nalalaman na nagpipik yung ibon? Karaniwan na sinasabi sa atin, pagka ang feather, kompleto, buo na yung katawan, nagpupulbos na. Then, yun yung time na pwede ko siyang iselect for breeding. Yun talaga sir, pinakang the best sa breeding, kumpleto yung pakpak niya, no? Walang hulog, walang bagong palit. Hindi naman natin maiiwasan na mabawasan ng pakpak. Masira yung pakpak. Pero ang tinitingnan natin dito, yung condition mismo ng ibon. Kung halimbawa is, ang hirap kasi sabihin pagka nasa peak na yan, pero pagkakilala mo yung ibon, siguro mas magagamay mo siya kung kailan mo siya pwedeng gamitin. So, maraming salamat sir to mga Kalapatid. So, may ilan to sir na stock bird mo? Ang stock ko siguro, sir, 120. Dami. Ano, nung bloodline nun sir? Marami tayong kapit na bloodline, pero yung karaniwan na ginagamit ko, nadyan yung Stitch, Emil, yung Turbo. Then, meron din tayong flying machine. Ano pala sir yung pinakang baseline mo dito sir na nagbibigay madalas ng panalo? Tatlo kasi yung, halos 4 yung baseline ko. Pero meron ako dito, 19 years old na yung ibon. Pero halos yung mga ginagamit ko, yung pa rin eh. May mga connection pa rin dun sa mga matatanda kong bloodline. Oh, ito 16 years old mga Kalapatids. Anong nun bloodline sir? Emil. Emil. Ang totoo niyan, ang naglipad nung Emil is si Abetao way back 2008. Yung ibon is second overall sa MMFC YB category. Ano sir, binili mo sa kanya o bigay sa'yo? Pang-apat na owner ako noon nung ibon. Apat kasi, na salin na, no? Si Abetao, na-acquired siya ni Rolando Montero. Alam niyo yung story sir, no? Then napunta siya sa kumpare ko kay Robert Villapana bago napunta sa akin. Kamusta naman po yung gamit nila sir? Okay din naman? Okay naman, pero kung matagal mo nang kapit yung breeder, meron kasi ako napapansin regarding dun sa selection ko ng breeder. Yung breeder na gamit ko, yung Abetao, hindi siya producer ng racer, pero yung anak niya is nag-good producer. May mga ganun talagang pagkakataon sir, no? Siguro, yun lang yung na-obserbahan ko doon sa ibon. Pero overall, okay naman. Sir, pwedeng makita yung 16 years old mo dito na ibon. Bali, ano na siya? 18. 18 na pala mga Kalapatids. Nasaan sir? Dito, sir. Samahan nyo kami mga Kalapatids. Daming ibon ni sir, mga Kalapatids. 120. Bigat-bigat sir na sa maintenance noon, sir, no? Yung stock ko, sir, 120. Pero siguro overall ko kasama yung palaro nasa 160, 170. Di ba pala? Ayun nga pala, tanong nga pala, stock bird. Grabe, dami yun mga Kalapatids. Hindi mahilig si Sir Eric sa ibon.
Ito sir, buhay pa rin hanggang ngayon. Ito mga kalapatids, Ah. so. Ito sir yung second overall. Oo, ito mismo yung na-breed ni Abetaw. Second overall sa MMFC, YB category 2008. Yung dati sir, ano, parang mas mahirap yung karera, no? Hindi ko alam kung sakali kasi more on nung way back mga 2009, wala pa akong idea regarding do sa race. Anong final lap kaya daw nun sir? North to nilaro eh. Di baka mga Siguro Cagayan mga din. Cagayan din siguro. Ito mga kalapatids, so. Ano nga ulit, ano na to sir, bloodline? Emil, Emil. Ano na pong mga naiproduce sa'yo sir na winner nan? yung anak nito, bali apo na. Yung mga apo po yung ano, Oo. Bali, ang naging producer ko yung anak niyan. Dalawang hen na anak. Nag-produce ng multiple Tacloban, lap winner, superset, pan-race. yung sir, ano palang istorya? Bakit na subukan mo na gawin naman na breeder yung anak niya? Ilang beses mo siyang tinry na ilipad? Matagal eh. Kasi kung way back 2010, ang gusto ko nun dati is kung ano yung na-acquired kong breeder, yun yung gagawin kong, sila lang yung gagamitin ko. Pero nung tumagal, nung ginamit ko yung mga anak na ginawa kong stock bird, okay naman yung naging performance ng mga anak. Hanggang ngayon, siguro way back 2010, 16 years na halos yun pa rin yung ginagamit natin mga bloodline. Yung tinan nyo mga kalapatid, so hindi niya sinubukan na i-experiment yung ibon niya hanggang sa makuha niya yung tamang paggamit dun sa ibon. Sir, ba't pala napunta sa yan, sir? Siguro pinakamadalang sabihin, nung nag-stop yung mga Nag-stop. tropa, ako yung naging imbakan nila ng mga ibon. Kaya siguro dumami din yung aking mga dito, sa loop. Yun. Tsaka siyempre, sa malalapit na kaibigan na nila dadalhin, sir, no? Oh, yes. Para just in case na mag-iibon ulit sila, makukuha din nila, no? At least ngayon, yung kumpare ko, si Robert Villapana, nagbabalik siya. Lalaro sa Laguna. Yung kung ano yung iniwan niyang bloodline, yun pa rin yung gamit niya hanggang ngayon. Tapos ito mga kalapatids, may ibon pala to si sir na napunta sa Laguna. Tama po ba, sir? Oh yes! Ano nga pong istorya nun, sir? Ba't napunta sa Laguna? Last year, Ito lang, sir. ito lang latest na ano. Na-aksidente tayo sa motor. Medyo nagkaroon ng nasaktan. Na-i-offer ko yung ibon. Kumbaga sacrifice na pagbebenta, sir, no? Kumbaga, siya yung naka-accord sa akin. Shoutout kay paring Aljon na Laguna. Anong bloodline, sir, nung napunta dun sa Taga Laguna? Same pa rin, kombinasyon pa rin nung matanda. Yung kak nun, kombinasyon ng Tensil Turbo Emil. Tapos yung babae, kombinasyon naman siya ng Emil Stitch. Kamusta naman daw po, sir, yung naging performance ng mga naging anak nung galing sa inyo, sir? Nitong last South, sa Ulpa, siya yung nagkamit ng Tacloban Champion. Ang angos. Young bird, old bird, tapos yung sa 3 laps, 2 laps, hindi ko na alam yung iba. Pero at ayos. Sir, tuwan-tuwa, sir, yung nakabili sa'yo ng ibon. Nagpasalamat naman si paring Aljon. Nung time na kinuha sa akin yung ibon, ang sabi ko lang, sana dumating yung time na mapasaya ka ng bloodline. Kasi malaking tulong din yung ginawa niya sa akin. Kasi Opo. nga, maraming nasaktan. Kaya inisip ko, kung ano yung best na may i-offer ko sa kanya. Kumbaga, natulungan ka niya, sir, tapos ikaw, natulungan mo rin siya na magkaroon siya ng magandang achievement, sir, no? Tapos may isa pa, nilaro din niya sa Laguna, dalawang club na kumbay. Ibang tao naman, sir, yung bumili. Siya pa rin. Siya pa rin. Ayos to. Pero pinahiram ko na lang yung isang pares. Simula pala nun, sir, naging ayos na yung pag-uusap, mga ganun. Naging dikit kayo. Okay naman kasi sabi ko sa kanya, dahil tinulungan mo ko, bibigyan din kita ng pabor. Ayos. Di, nagtanong na rin sa'yo ng mga tungkol sa karera, mga tips ba? Nahingi sa'yo. Kasama na, pero syempre, marami na naman tayong mapagtatanungan regarding sa system. Nandiyan yung YouTube, nandiyan yung mga vlog.
Then, yung pinairam ko na pares, nabalik na rin naman sa akin yung magulang. Pero nag-produce sa kanya ng back-to-back lap winner sa dalawang club. At least, siguro nasiya naman siya doon sa bloodline na napahirap ko sa kanya. Ayos. Kaya talaga sir, no, ayos din yung nabil ka dun sa mga pa-auction, no? Yung time, siguro natapat lang. Kasi, sa totoo dyan, hindi naman talaga ako nag-out ng ibon. Natapat lang na kailangan ko din. Pero, siya yung isa sa tao na nakatulong sa akin ng malaki. Pero sir, kung magbibigay kayo ng payo sa mga viewers natin dyan, sa pagpili ng bibilin nilang materyales, tingin sir, anong mga dapat nilang makita sa ibon? Regarding sa ibon, halos karaniwan naman, Pagbibili sila sir, tingin mo? pare-parehas na. Siyempre, doon sa pagkakatiwalaan. Yun lang naman eh. Mismong seller na lang yung tingnan nyo. Record, effort niya sa pag-aalaga ng ibon. Siyempre, yung trust. Yun, shoutout sa inyo lahat mga kalapatids. Maraming salamat sa solid suporta. Tapos syempre, salamat sa patuloy na pagtangkilik ng ating Kalapatids Speeds. At syempre, bago ang lahat, meron tayong pa-shoutout. Yan, shoutout kay Choi Parto, kay Joe Elago, tapos kay Sir Kelly Bugya, at kay Apio Pancher, kay Precious Diamond, yan, shoutout po, at kay Bernie Moles, at kay Boyet Eco, yan, shoutout. At shoutout din kay Boss Benedict Bolado, at syempre kay William Toribio ng Kuwait, at kay Mama Cell TV, at kay Triple King Lope, at kay Pigeon Breeders Lope, at ito pa, Jay Garcia at Fidel Patricio. Maraming salamat sa solid suporta mga kalapatids, at abangan nyo yung part 2 nung napanood yung video. So yun lang naman mga kalapatids, keep watching and God bless you all. Thank you.